for your life. Amen po ba? Um, Ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga sa lahat sa araw na ito at tunay kapatid, kapag tagumpayan mo na yung battles. Amen po ba? Amen. Yung umalis ka ng bahay mo, naglakad ka papunta dito, sumakay ka, ginawa ka na ng Diyos na isang mananagumpay. Amen po ba? Dahil ang katotohanan dyan, isang linggo po tayong may battles. Amen po ba? Amen. Pero yung after 1 week na yan, baka punta ka sa church na ito. Amen po ba? Makarating ka na overcome mo. Amen po ba? Yung mga battles na yan. Amen po ba? Amen. Kasi habang lumalapit ka sa Diyos, habang ikaw at ako ay dumudulog sa templo ng Diyos, ginagawa ka ng Diyos isang higit na mananagumpay. Amen po ba? Amen. Kaya mapalad ka, kapatid, nandito ka. Ang dami kayang battles bago tayo pumunta rito. Amen po ba? Yung iba sa atin, ang daming labahin. Battles yun. Amen po ba? Amen. Yung iba sa atin, walang pamasahe. Battles yun. Amen po ba? Yung iba sa atin, nag-aaway pa muna. Ano? Napagalit muna. Ano ba? Anong oras na? Church na lang, pag-aagawan pa. Anong oras na? Ba't pa kayo naliligo? Huwag na tayo matin. Pero nandito. Amen po ba? Amen. Yung iba sa atin, amen po ba? At kung ano-ano yung nasa isip, amen po ba? Na, ano ba, kesyo lang to. Pero, church, listen, the moment na pumunta ka dito, natutuwa ang Diyos sa iyo. Amen. Natutuwa ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Kaya po, huwag nating sayangin yung chance and privilege na ibinigay ng Diyos sa atin para makapunta ka sa lugar ito. Enjoy mo yung presensya ng Diyos. Gawin mo lahat para makatagpo mo ang Diyos sa lugar ito. Amen po ba? Amen. Huwag tayong pumayag na matutulog lang tayo. Ewan ko lang kung makakatulog kayo sa ganitong atmosphere. Medyo mainit. Amen po ba? But God is a plan. I know. God will provide na mas malaking church para sa atin. Amen. Lagi ko po sinasabi every time na mangangaral ako, Lord, sino ba ako para piliin mo? Para magsalita sa harap ng taong mas matatanda sa akin at alam ko mga tao mas matatalino sa akin. Lord, bakit? Ano bang nakita mo? But laging nare-remind po sa akin ng Diyos na, anak, when I chose a person, kapag ang isang tao ay pinili ko, siya ay pinili ko. Amen. Diba? Kapag ang isang tao ay ginamit ko, siya ay ginamit ko. At ang lagi ko pong nakikita dyan, Lord, salamat kasi ang daming marurunong, ang daming magagaling. Pero, tinayo mo ako, pinili mo ako para mangaral. And sabi nga po, every time na nangangaral tayo sa pulpitong ito, it's not the people who speak. Hindi po yung tao yung nagsasalita, but the word of God with the Holy Ghost. Amen po ba? Kaya po, ihanda po natin yung ating mga puso at isipan. Sa umagang ito, tayo pong lahat ay manalangin. Bago po tayo magsimula, tayo po ay umupo at pumikit. Hallelujah. Mahabaging Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pagkipisan ng banal na Espiritu Santo, kami po ay mapagpakumbabang lumalapit sa iyong tronong mahabagin, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan minsan paninisip o Panginoon Diyos. Lord, nasasaktan namin ang iyong puso't damdamin, patawad na Diyos. Nalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Samahan mo kami, O Diyos. Lord, hawakan mo yung aming mga puso, ang aming mga isipan, buksan mo, Panginoon. Ihanda mo ang bawat isa sa amin upang kami, O Diyos, matanggap namin, Panginoon, yung mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Sometimes, Panginoon, Lord, gustong-gusto mo na kami i-bless. Pero dahil may mga hindi pa ayos sa aming mga puso, hindi mo magawa, Panginoon. Sometimes, O God, gustong-gusto mo na kaming i-elevate. Pero dahil may mga hindi pa ayos sa aming pag-uugali, hindi mo pa magawa ang Diyos. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapaayos, handang magpaturo, Panginoon. At Lord, ako na anak mo, nagkakamitin mo, Panginoon, sa lugar ito. I am not worthy before the throne, O God. Lord, I am nothing without you, O God. And I am totally done without you, O God.
Kaya Panginoon, sa umagang ito, gamitin mo lang mga ko, O Diyos. Tungtungan ng iyong paanan, Panginoon. Hipuin mo ang aking labi na magsasalita lamang ako ng naayon sa iyong nais, Panginoon. Tunay, Panginoong Jesus, O God, ikaw ang Diyos ang patuloy na kumilos, O God. Itago mo ako sa iyong likuran, O God. At Lord, fill me with your power, O God, anointing and authority, Panginoon. And Lord, let every one of us, Panginoon, sa lugaring ito, O Diyos, give us, O God, the wisdom and knowledge, Panginoon, to understand your words, O God. Hayaan mo, Panginoon Jesus, O God, na ikaw ang Diyos ang aming makapanibig sa lugaring ito. Lord, we expect something great is going to happen. Na hindi po kami lalabas ng lugaring ito, walang dala-dala, Panginoon. Kundi lalabas kami, O Diyos, ng lugaring ito, O Diyos. Merong isang kapayapaan, O God. Merong isang, Lord, kagalakan, Panginoon. Merong isang buhay na binago, O Diyos. Higit sa lahat, punong-puno ng presensya mo, Panginoon. Lord, whatever spirit right now upon this place, O God. Lord, spirit of traditionalism, spirit of ritualism, spirit of pride, rebellious spirit, rejection of your word, O God. Right now, we command you to go out and leave this place. In Jesus' name. In Jesus' name. Hayaan mo, Panginoon, buksan mo ang mga mata at tainga ng bawat isa, Panginoon, sa lugaring ito. Salamat po, O God, Lord. Ikaw ang maging sentro ng lugaring ito, O Diyos. At ikaw ang Diyos, Panginoon, ang maitaas. Walang babae, lalaki, samahan, grupo, sambahan, ang maitaas. Lord, cover us with the most and precious blood. Thank you, Lord. We love you, we adore you, and we magnify you, O God. We entrust our heart to you. We entrust everything to you, and we entrust this gathering to you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan ko ng hindi ko po alam kung ba't ako kinakabahan ng sobra. No? Hindi ko po alam dahil kung hindi na po ba ako sa mag-preach o may gagawin ng Diyos sa mga kanta. Sabihin mo sa katabi mo, may gagawin ng Diyos. Huwag kang pumayag na wala. Ang hirap po tumanggap kapag bata yung magsasalita sa iyo. Amen po ba? Ang hirap po tumanggap kapag alam mo yung magsasalita sa iyo ay hindi karapat-dapat. Pero lagi natin itatatak sa isip natin, when God chose him or when God chose her, you must listen. Amen po ba? Kailangan mong makinig. Kaya kapatid, itong pakikinggan natin ay huwag mong palalagpasin. Dahil ito ay isa sa mga nagiging problema ng karamihan nowadays. Amen po ba? And having this relationship, having this character is, ito po yung magiging dahilan kung bakit nagpo-fall. Ang isang maganda, ang isang matibay, o ang isang lingkod ng Diyos. Amen po ba? Nagrabe. Amen po ba? Lagi natin sinasabi at tatlong silang yan. Isa siya sa tatlong G. Ang ating pag-aaralan ay isa sa tatlong G. Amen po ba? We will not study about the person, but about the influence of bad character who put the people of God into danger and tragedy. Hindi po tayo mag-aaral dito ng tao. Hindi natin pag-aaralan si Shakespeare, si Hercules. Hindi natin pag-aaralan si Shakespeare o kung sino-sino pang taong scientist yan. Ngunit ang pag-aaralan natin ay isa sa mahalagang bagay. Gusto ko pong maunawaan natin at gusto ng Diyos na maunawaan natin itong bad character na ito na naglalagay sa mga anak ng Diyos sa danger and strategy na kapag ito hindi mo na-prevent o hindi mo na-cure, kapatid, isa lang ang pupuntahan mo. Sa kampungan. Ayun sila. Sa kampungan na. At pagdating sa bagay na ito, walang exemption saan sasabihin ko. Walang exempted. Ayun po ba? Wala pong exempted. Kasi lahat tayo meron ito. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito, kayo pa ba? Seryoso nyo naman. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay papamagatan natin influence of prayer. Kukunin po natin sa Isaiah chapter 14, verse 10 to 14.
Isaiah chapter 14, verse 10 to 14. Sino po yung may Bible? Pwede po bang pakibasa sa Tagalog po? Isaiah 14, verse 10 to 14. Mabilisan lang po. 10 to 14. Yan. Okay, yan. Yun na, tol. Yun na. Yun na, wala na siya. Yun na, sinabi ko. Isaiah chapter 14. 14, verse 10 to 14. Isaiah chapter 14, verse 10 to 14. Lahat sila ay magsasabi sa iyo, ikaw pala'y naging mahina ring tulad namin, at sinapit mo rin ang aming sinapit. Verse 11. Nooy pinaparangalan ka ng tugtog ng alpa, ngayon narito ka na sa daigdig ng mga patay. Uod ang iyong hinihigaan, at uod rin ang iyong kinukumot. Verse 12. O, maningning na bituin sa umaga, anak ng bumang hiwayway. Bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Verse 13. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Verse 14. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Papatayin ko ang kataas-taasan. Ang tinutukoy po dyan sa Isaiah chapter 14, verse 10 to 14 ay si Lucifer. Dati siyang pinaparangalan, tinututugan ng alpha, bandera, amen po ba? But nung time na siya po ay nagkaroon ng pride, sinabi niya sa sarili niya, pupunta ako sa trono ng Diyos at papatayin ko ang kataas-taasan. That's the time na binagsak siya. Siya ngayon ay nasa Sheol. Amen po ba? Kumot, ang kumot niya, uod, sa impyerno, tinapon siya ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, yan po yung ating Bible text, influence of pride. Sabi natin kanina, yung karakter na ito ay maglalagay sa iyo at sa akin, sa kapahamakan. Amen po ba? Nasabi dito, the influence of pride, yung influence po ng pride ay napakagrabe niyan. Mamaya po pag-aaralan natin kung ano yung epekto nitong karakter na ito, nitong attitude na ito sa buhay ng isang anak ng Diyos. Amen po ba? May tanong po ako sa inyo sa umagang ito. What is in the center of the word pride? Ay. Ay. Amen po ba? What is in the center of the word pride? Ay. Ay. Ako. Me. Myself. Amen po ba? Amen. Apology. Apology. Ang isang taong may pride ay walang iba gustong mangyari sa buhay niya, kundi ako. Amen po ba? Ako dapat yung nakikita. Ako dapat yung magaling. Ako dapat, at sa loob ng churches, kahit sa labas, ang dami niyan. Example. Ang isang taong may pride po sa labas, nagdadrive, na-overtaken, pagpihira, yun na. Ba? Tricycle lang yun, na-overtaken ako. F1 yung akin. Ikaw mapayag. Right. Kaya, ano yung pwedeng maging cause? Ba? Dahil nag-overtake ka, ano ka? Mabubog, may poste pala, nabugo. Ba? Yun, nabaldado. Kayabangan. Amen po ba? Amen. Masyadong matapang, nagyayabang. Tinignan, may dumaan, tinignan yung masama. Tinignan daw siya ng masama. Nakagatang pala ng ipis. Ba? Tapos sabi, ba't tumitingin ka ng masama sa akin? Ano gusto mo? Hindi ka, swear tayo, box triangle. Eh, dami pa ng tropa nun. Teka lang, di mo lalaban, boss. Umalis. Pagbalik, ang dami ng kasama. Binugbog ka ngayon. Pride. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Pride. Yun po yung pwedeng magawa sa atin ng kayabangan. Amen po ba? Sa loob ng church, hindi na po tayo lumayo. Minsan po, ako po, narinig ko lang ito sa sa mga nangangaral Minsan pag nakahawak tayo ng mic,
ginagawa natin ice cream yung night. Halos ayaw na natin umalis. Diba? Tayo opening prayer. Isang oras ka mag-opening prayer. Wow. Galing ni sister. Isang oras ng prayer po. Ano po ba? Nag-MC tayo. Idaanan natin lahat. Sunday school, okay lang. Kasi Sunday school talaga yun. Opening prayer, MC. Nag-MC tayo. Buti-buti ng Panginoon. Alam niyo po, sabi sa John 3:16, sabi sa Romans, lahat na. Sinero mo. Wow. Amen. Dapat ikaw na nag-preach. Amen po ba? Nagte-testimony tayo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Ang buti-buti ng Panginoon. Ang sabi nga po, alam niyo ba mga kapatid, kaya magsisi na kayo. At nangaral ka na, kapatid. Amen po ba? Alam niyo po, when we stand, kapag tayo tumayo sa unahan, ABC lagi po yan. Lagi niyo tatandaan. Accelerate, brief, and God. Center. Kaya ang nangyayari dito, nung oras na, 1:30 na. Sige na, activerin mo yung praise and worship, paano lang mag-adjust. Nakakaya sa kanila. Anong oras na? 11 na. Sige po, pastor, may ano pa, may tipirin natin yung preaching. Para nakakaya naman, nag-preach na si brother, tsaka si sister. Amen po ba? Nakukuha po natin. Bakit? Ano yung motibo? Gusto lang magpasika. Gusto lang makita na, wow, ang galing niya magsalita. Wow, ang galing niyang, ang galing niyang speaker, ang galing niyang preacher. Alam niyo po yung magaling na preacher, hindi lang po yan sa pagsasalita. Ang isang totoong magaling na preacher pa rin sa buhay niya, nakikita mo. Amen po ba? Kahit hindi ka magsalita, makikita at makikita yan. Yan ang magaling na speaker. Because action speaks louder than words. Kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka manalangin ng isang oras, para lang masabi ng spirit-filled ka. Di ba? Pag nakakasama ka ng mga leaders mo, kitang-kita yan. Hindi po bulag yung mga leaders natin. Amen po ba? Higit sa lahat, hindi bulag ang Diyos. Para hindi makita na spiritual ka, lumalapit ka. Hindi na natin kailangan gawin yung mga bagay na yan. Or else, we are spiritual blind. Hindi mo alam sa sarili mo na gamit ka pala. Yun po yung mahirap sa pride. Amen po ba? Meron po kasing dalawa yan. Isang nakakaalam at isang alam. Sino mas malala? Parehas. Amen po ba? Pag ikaw alam mo na mayabang ka, pero mayabang ka pa rin, mayabang ka. Pag ikaw hindi mo alam na mayabang ka, pero mayabang ka, mayabang ka. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? So, gusto natin lagi tayo. Tinignan ko po yung ibig sabihin ng pride sa Bible Dictionary. Simple lang po yung sinabi ng Bible Dictionary. Nagsalita. Sinabi sa akin. Sabi ng Bible Dictionary, pride, it is the central sin to all other sins. Pambihira. Sabi ng Bible Dictionary yun, ha? Hindi ako gumawa nun. Ang sabi nun, pride is the central sin to all other sins. Yung kayabangan daw po, yung kapalaluhan daw po, yung pinakagitna o puso ng mga kasalanan para magkasala ulit. At mamaya po, tatalakayin natin yung mga bunga, pwedeng maging bunga. No? Pride. So, trusting to own ability. Yun pa po yung nabasa ko. Pride. Pag sinabing pride po, nagtitiwala sa sariling kakayanan. Ibig sabihin, ano man yung mga bagay na meron ka, meron ako, doon ka nagtitiwala. Wala kang ibang pinapakinggan, wala kang ibang tinitingnan, basta gusto mo, sarili mo lang. Amen po ba? Sarili lang natin. Yun po yung pride. Amen po ba? Kaya nga, tingnan natin, I, which is wrong. Kaya lagi natin sinasabi, kapag hindi ka nakinig, kapag hindi mo na-cure, kapag hindi mo na-prevent yung bagay na yan, kapatid, it will put you into tragedy. Kasi hindi pwedeng ikaw at ako. Because it's not you, it's the Lord. Amen po ba? It's the Lord who brought you in this place. It's the Lord who gave you life. It's the Lord na nagpapakain sa iyo. It's the Lord who protect you. It's the Lord who give joy to your heart. It's the Lord who blessed you. It's the Lord who give you cloth. It's the Lord. It's God. Amen po ba? Siya lahat. Hindi pwedeng ako. Ako naman yung nagtatrabaho. Kung hindi alam ng Diyos na matanggap ka sa trabaho.
Amen po ba? Amen. Eh kung hindi alam ng Diyos na magising ka, ikaw ba? Ikaw? Anong kaya mong gawin? Anong kaya mong gawin? Church, wala tayong magagawa without God. Amen. Everything will become meaningless and vain without God. That whatever you do, however you try, you are nothing. I am nothing without God. Amen po ba? That's why we don't need to lean on to our own ability. We must put our life to Christ. Amen po ba? Ibigay mo yung buhay mo sa Diyos. Yun yung dahilan kung ba't ka napapahamak. Yun yung dahilan kung ba't ako napapahamak. Kasi ang yabang natin. Amen po ba? Kagaya ng mga example natin kanina. Akala mo, lakas-lakas mo. Akala mo, galing-galing mo makipagsuntukan. Akala mo. Amen po ba? Lahat. Akala mo lang yun. Amen po ba? Kaya, impis na i-bless tayo ng Diyos. Impis na pagpalain ka na ng Diyos. Impis na ine-elevate ka na ng Diyos. Hindi ka magawang i-bless because of the character. Dahil sa kayabangan. Sige. Sabi ng Lord, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. And lean not to your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He shall direct your path. Nakita po ba natin yung verse? Trust in the Lord, not on your own. Amen po ba? Amen. Kasi kapag nag-trust ka sa Lord, He will direct your path. Pag dinirect ka ng Diyos, blessing yun. Amen po ba? Kung gusto mong blessing, financial, physical, emotional, spiritual, ano gusto mong i-elevate sa'yo ng Diyos? Isa lang, ang pakumbaba mo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Recognize Him kasi siya yung source of everything. He is the source of everything. Church, naiintindihan po ba natin? Amen. Amen po ba? Amen po ba yun? Amen. He is the source of everything. Marami dyan, ang sisipag naman. Ginagawa na ng gabi yung umaga sa pagtatrabaho. Ba't hindi umaasenso sa buhay? Kasi kulang. Walang Diyos. O, pastor, teka lang, parang malabo na yung usapan natin ah. Bakit? Bakit marami dyan, wala naman Diyos? Pero, yung mayaman, basahin niyo po yung Bible. Amen po ba? Sabi doon, that is the last warning of God. Pag ikaw, hindi ka pa lumapit sa Diyos, hindi ka pa nagpakumbaba sa Diyos, God will bless you. Una, di ba napag-aralan na po natin yan? God will speak through His servant. God will speak through His words. Pangatlo, God will speak through tragedy. And number 4, God will speak through blessing. Amen po ba? Kapag hindi ka pa nakinig sa warning ng Diyos, yun na yun. Pwede na yung kasunod. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ang Amen. Diyos. Sabi po ng Proverbs, chapter 12, verse 1. Who loves knowledge, loves discipline. But he who hates correction is stupid. Mangmang, hangal. Amen po ba? Amen. At ang sabi po ng Hebrews chapter 12, verse 6 to 10, ang anak ng Diyos ay kanyang pinapalo. Sapagkat ito ay simbolo na mahal siya ng Diyos. Amen po ba? So umagang ito may tanong po ang Diyos sa atin. Ikaw kapatid, ako kapatid. Handa po ba tayong magpabasag sa Diyos Amen. sa umagang ito? Amen. Wala pong exempted sa atin. Handa po ba tayong magpabasag sa Diyos? Amen. Amen po ba? So, ihanda po na natin yung ating mga puso. Meron po tayong pride indicator or characteristic para malaman po natin kung meron tayo nitong kayabangan na ito. Meron po tayong indicator o nagtuturo or character. Ilan lamang po ito sa babanggitin natin. Pero halos ito sinasakop na nito lahat. Amen po ba? Characteristic ito ng isang taong may pride. Lahat naman tayo may pride. Amen po ba? Kaya nga lang, meron yung hayag na hayag. Amen po ba? Meron naman na ilalapit sa Diyos. Amen po ba? Yun kasi yung kailangan natin mailapit natin sa Diyos. Alisin po natin yung pride. Amen po ba? Kasi yan ang nature ng tao. Amen po ba? Amen. Gusto sarili muna. Sarili muna. Ito po yan. Amen po ba? Gusto yung sarili, sino dito gusto na pag-relief goods? Amen po ba? O relief goods. Ako mauna. Hindi, kahit sa pilahan. Diba?
Yung iba nga sa atin, sumisingit pa. Diba? Para lang mauna. Kasi gusto yung sarili. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Yun po yun eh. Yun yung katotohanan. Tayo po. Ba? Selfish talaga tayo. Amen po ba? So, pride indicator. Number 1, people pleaser. Matthew chapter 23 verse 5 to 7. People pleaser. Kapag ikaw mayabang, kapag ako mayabang, naghahanap ka ng people appraiser. People pleaser. Gusto mo na please mo yung tao sa paligid mo. Kagaya ng Matthew chapter 23 verse 5 to 7, yan po yung isang tao na gusto niyang inuupuan lagi. Doon siya nakaupo sa mga upuang mararangal at tinatawag na rabay. At siya nagsusuot siya ng magagandang damit. Magagandang palawit sa damit para mapuri ng ibang tao. Naghahangad na papurihan siya ng ibang tao. Kapag mayabang tayo, yan tayo. Amen po ba? Gusto mo, pinupuri ka ng ibang tao. Sa panahon natin ngayon, walang ganun eh, no? Uupo ka sa upuang marangal. Saan natin dinadala? Minsan sa kwentuhan. Amen po ba? Dinadaan natin sa kwentuhan. Pinagyayabang natin yung ating mga ginagawa. Uy, brother, sister, halika dito. Uy, classmate, halika dito. O, kamusta ka naman? Mga banat natin eh, no? Kamusta ka? O, okay lang ako. Ikaw, okay lang din. Uy, alam mo, buti ng Panginoon, ano? Ganun pa tayo, no? Bakit? Kasi ano, ang dami kong BS. 40. Wow, galing mo, brother. Ano po ba dadaanin natin? Praise God nga eh. Diba? Nag-preach ako doon, iyak siya. Wow! Praise God. Amen po ba? Daanin natin sa kwentuhan. Uy, alam mo ba, classmate? Ba? Ano yun? Laro ka ba ng basketball? Laro ka ba ng piko? Diba? Bakit? Ano yun? Ha? Wala ka sa akin. Lahat na ng box dun sa piko, bahay ko. Diba? Ikaw, ano kaya mo sa Jackson? Dinadaan natin sa kwentuhan. Amen po ba? Tapos ang lalabas ng bandang uli, lahat na ng ginagawa mo, pinagyayabang mo na. Amen po ba? Ay pare, alam mo ba, may ano tayo dito eh. Diba? May natulungan ako doon. May matanda naglalakad. Kumbira yung yung lalaki. Dumaan na, hindi pa tinulungan. Ako, tinulungan ko. Praise God. Amen, kapatid. Praise God na. Amen po ba? People pleaser. Tapos ano lang gusto mo marinig? Gusto lang natin marinig. Yung kausap natin. Kasi ginagamit ka ng Panginoon. Wow. Anointed ka. Oo, sinasamahan ka ng Diyos. Dami mong BS na paiyak mo yung BS mo. Ikaw nagpaiyak mo dun eh. Ano ba ginawa mo kanarap mo? Amen po ba? Hindi siya tinatch ng Holy Ghost. Ikaw talaga yung promise. Naiintindihan po ba natin, church? Amen. Pastora, may nasyaran ako, pastora. May mga banat natin eh. Pastora. Pastor. May nasyaran ako, pastora. Ano yun, sis? Ano yun, brother? Grabe, pastora. Alam mo, sabi niya, pastora. Talagang sinabi ko sa kanya, pastora na ano. Amen po ba? Ganun yung ba? Na sinabi ko sa kanya, pastora, na kung wala ang Diyos, walang magagawa, wala siyang magagawa. Iyak siya, pastora. Siya lang po siya. Iyak siya, pastor. Siya lang po siya. People pleaser. Wake up. That's why hindi ka ma-bless ng Diyos. Ano po ba? That's why hindi ka ma-bless ng Diyos. Hindi mo hinahangad yung papuri ng Diyos sa'yo. Hinahangad mo yung papuri ng tao. Amen po ba? Church, huwag po tayo maging mga patutusin. Mas maganda yung Diyos yung mag-recognize sa'yo. Kesa ipa-recognize mo yung sarili mo sa ibang tao. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Huwag tayong ganun. Amen po ba? People pleaser number 1. Number 2 po. Ang submissive spirit. Kapag ikaw mayabang ka, kapag ako mayabang ako, hindi tayo marunong magpasakop sa Diyos. Sa leader, sa mga magulang natin. Amen po ba? Anong verse yan? Ephesians chapter 6. Unsubmissive. Pag sinabing unsubmissive, wala pong pagpapasakop yan. Amen po ba? Sa Diyos.
Paano hindi nagpapasakop ang isang tao sa Diyos? Simple lang. Sinusuway niya. Amen po ba? Sinusuway niya yung utos ng Diyos at yung sinasabi ng Biblia at sa isip. Amen po ba? Ang sabi ng Bible, magpasakop ka. Tapos hindi na nagpapasakop at sa isip. Amen po ba? Yun po yun. Sa lingkod natin, paano tayo hindi nagpapasakop? Simple lang po. Tinitingnan natin yung leader natin. Aligid-aligid tayo. Naghahanap tayo ng butas. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Sino po dito yung backfighter? Yung fault finder? Hindi lang yung si leader, kahit si brother, kahit si sister. Pag nakita mo, binibless si sister ng Diyos. Amen po ba? Ayan si sister, wala naman yan eh. Diba? Gusto natin tayo yung naitataas. Ano po ba? Si sister, binibless ng Diyos, may bagong kotse, naku, may asawa naman niya, foreigner, kumabit. Kung ano nasasabihin natin. Kaya, kaya nagka-kotse, diba? Si brother, lumalago sa ministry, ang bihira. Ay, naku, sip-sip kay pastora yan. Lagi pinadala si pastora sa ano nga yun? Johnny Bay? Ganon. Sa Greenwich, diba? Pinadala, kaya tinan mo, picture na rin sa loob ng church yan. Church. Ang service. Minsan gagawin natin, ano na dito? Anong mga pinagagagawa ni pastor sa church pag wala ako? Ano pinagagawa ni pastor na? Wala. Ano po ba? Isang ganun tayo. Ano po ba? Ano ba yan si pastor? Gato ba yan? Gato ba yan? Ano ba yan si pastor? Gato ba yan? Hindi tayo nagpapasakot. Alam niyo po, lagi po natin sinasabi, church, ito po tatandaan nyo, kami po mga tumatayo dito sa unahan. Wala pong perfecto. Amen po ba? Hindi po tayo Superman. Totoo po yun. Nobody's perfect. Amen po ba? Hindi po tayo Superman. There's no perfect church, there's no perfect leader. Pero ang sabi ng Bible, you must respect, you must submit to the authority not because of his integrity or her integrity. You must submit to the authority not because of his leadership, but you must submit to the authority because of his office. Amen po ba? Bakit office? Kasi yun yung binigay sa kanya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yun po yung binigay ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, utak ng mayayabang. Ba't ako magpapasakot dyan? Kung tatayo na lang ako yung sarili kong church. Ayan na. Amen po ba? Kailangan yun eh. Diba preacher ka? Kailangan na sasabuhin mo yung buhay mo. Ayun yung pinapangaral mo. Bakit siya? Nakita ko kahinaan niya, ganito. No. Amen po ba? Kaya ang gagawin natin, ikaw, nakita mo, di ba? Halika, sama ka sa akin. Tayo tayo church. Kaya ang daming church ngayon, bulo. Why? Galing sa division. Amen po ba? Sana po hindi mangyari sa atin yun. Amen po ba? Hindi mo na kaya yung leadership ni Pastor, nakapagtayo ng sarili ng church. Parang naman ako, kumunit ka sa Diyos. Patay ka, kapatid, pag yan ang prinsipyo. Amen po ba? Patay ako, pag yan ang prinsipyo ko. Ang sabihin, wala pong pinrasper ang Diyos na hindi nagpapasako. Si Satanas nga, tinapon niya. Amen po ba? Bakit alin naman ni Satanas? Gusto niya siya yung populihan. Hindi, sir. Amen po ba? Hindi sumunod sa Diyos. Ang submissive. Gustong patayan ng Diyos. Ang submissive. Even sa parents natin, hindi tayo nagpapasakop. Amen po ba? Minsan pinapagalitan tayo ng parents natin kung ano ang sinasabi natin sa mga magulang natin. Amen po ba? Ayaw natin isipin, ba't kaya ako pagagalitan dito? Sira ang ulo ng nanay at tatay ko, pagagalitan lang ako dito, nagugas ako ng plato. Diba? Nagugas ka ng plato, ito, walang niya kang anak ka. May ganun bang magulang? Magagalit na ng walang dahilan, natutulog ka, wala kang ginagawa. Pwede kasi ka dyan, bakit po? Walang niya ka, walang niya ka. Ano yun? Isipin mo ba't ang pinapagalitan yung hindi ba akong nagawa? Tapos pag inimutok tayo, lagi ko naman pinapagalitan, ako na lang lagi. Paano ko lang anak? Hindi po ba? Ulit pala. Diba? Okay. So, minsan naman, serious pa tayo, no? Diba? So, ang submissive, kailangan natin magpasubmit. Amen po ba? Fault finder. Ayun yun, no, unsubmissive.
fault finder, ang isang taong unsubmissive, lagi yung naghahanap ng mali. Yaman po ba? Ito. Magkamali ka lang ng isa. Ayos no? Sa 10 tamang nagawa, magkamali ng isa, yung isa yung matatandaan. Yaman po ba? Yan yung taong mayabang. Bakit? Para saan? Gusto niya kasi siya yung maitaas. Para pag nakakita siya ng mali, ay si pastor! Ganto yan! Ako, hindi ako ganyan. Ayun, lumugas na rin. Yaman po ba? Si pastora, ganto yan. Ako, hindi ako ganyan. Si brother, ganto yan. Ako, hindi ako ganyan. Si sister, ganto yan. Ako, hindi ako ganyan. Yaman po ba? Fault finder. Unsubmissive sa Diyos, unsubmissive sa mga leaders, unsubmissive sa parents, unsubmissive sa mga dapat pagsakupan sa traffic, ba? Unsubmissive, bawal tumawid, kami tayo. Ganun no? Medyo, medyo masakit siya naman. Kasi naman dito sa Pilipinas, yung tawiran, yung layo-layo. Pero wala kailangan natin magpasakop daw. Pero pagka naman may guide siguro, kasi pedestrian lane ang tawag doon. Pwede naman tumawid doon. Ang alam ko po sa batas. So, ano na kung number tayo? Yun, nakikinig. Kala ko wala na nakikinig eh. Ba? Bakit itong topic? Titignan ko na rin si Pastor. Magsasawa po kayo. Number 3, pride indicator characteristic, unteachable heart. Proverbs chapter 12, verse 1. He who loves knowledge, love correction. But he who hates correction is... he who loves discipline, loves knowledge. But he who hates correction is stupid. Yun yung kanta ng Selva Kita. Stupid. So, sabi dito, unteachable heart. Hindi marunong magpaturo. Unteachable. Kanina hindi marunong magpasako, ngayon hindi marunong magpaturo. Ito malupit. Pag sinabing hindi marunong magpaturo, kung bakit sinasabing pride indicator, mayabang. Diba? Kasi nga, magaling siya. Feeling niya sa sarili niya, magaling siya. Kaya hindi siya magpapaturo. Amen po ba? Kasi kung ikaw tingin mo, mas magaling ako sa iyo eh. Doktor ako, nurse ka. So hindi ako magpapaturo. Bakit perfecto ka ba? Perfecto ba ako? Amen po ba? Sino ba dito perfecto sa atin? Ang teachable heart. Amen po ba? Amen. Ano po yung example niyan? Nagtatampo. May nag-correct sa'yo. Magtatampo ka sa nag-correct sa'yo. Ilalayo mo yung loob mo. Para kang kawawa-kawawa pag kinorek ka. Amen po ba? Parang akong kawawa-kawawa pag kinorek ako. Parang kang pinagsakan ng langit at lupa. Tatawag ka ni Pastora, sister. Next time ha, huwag ganun. Kasi sisi? Hindi maganda yun. Next time, huwag kang magsusuot ng maikse ha. Kasi lahat habang nag-praise and worship, nakatingin sa iyo eh. Workers ka pa naman, preacher ka pa naman. Susuot ka ng maikse. Ano ba yan? Sabi ng napakinggan ko preacher. Ano ba yan? Short ba yan? Sintron? Parang sintron na lang yan. Sabi ng preacher. Mahaba pa yung bulsa sa short eh. Nakakita na kayo ng ganun. Mahaba pa yung bulsa sa short. Diba? So next time sisa, susuot na, hapit na hapit. Kita na yung paanong kambing. Diba? Tapos sasabihin natin, grabe naman sa pastora. Hindi naman sa damit nakatingin si Lord sa puso. Gumamit pa ng Diyos. Ayos to justify. Ano po ba? Brother, halika dito, brother. Next time, huwag ganun yung approach mo, ha? Bakit? Sabi na ba? Sinabi na nga ng leader natin, eh. Ano po ba? O lalo na yung nanay. Hindi ka toyo. May ginagawa ako. Huwag naman ganyan. May ginagawa nga po ako eh. As ko yung boses sa nanay, galit pa. Diba? Sige, utusan mo lang mo. Ikaw na lang bumili na eh. Kulang na lang tayo mag-utos sa nanay natin, sa tatay natin, yung bumili. Amen po ba? Amen. Yan, sumasagot tayo. Amen po ba? Masakit na po ba? Kung gusto niyo pong i-bless kayo ng Diyos, ay, alam niyo po kasi, alam niyo po yung isang pitchel, basket. Para blessing, basket. Kasi kapag may masama kang karakter, nabubutas yun.
Butas yun. Amen po ba? Kaya pag ang Diyos naglagay ng blessing sa'yo, butas. Nalalaglag lang yung blessing mo. Ibig sabihin, dumadaan lang sa palad mo, naaamoy mo lang, nahahawakan mo lang, pero hindi tumatagal. Ang totoong blessing, tandaan niyo po, na-enjoy. Yan ang Amen. blessing. Na-enjoy mo. Hindi yung, yes, nagkaroon ako ng 100,000 ngayon. Bukas wala na. Bakit? Na-aksidente ka, pinang gamot mo, buwaling ka. Diba? Doon lang napupunta. Diba? Blessing ba yun? Oo. Eh, may 100,000 ako ngayon. Ano nagawa mo? Jollibee, diba? Greenwich, diba? Pagkatapos ng church, ba't tayo mamaya dun sa ano, diba? Tapos, ano pa? Na-enjoy mo, diba? Bili ka ng bagong TV, diba? Bili ka ng mga Christian song na CD, pakikinig ka, component. Yan ang blessing. Wow! Habang nakikinig ka, nagka-pray ka sa ng buhay Christian. Hindi mo kaya 100,000, di ba? Why? Kasi hindi marunong magpaturo. Amen po ba? Eh, ang Diyos, kapag sinabing hakbang sa kanan, hindi ka pwedeng kumaliwa. Kasi pag kumaliwa ka, miss ka na sa nilot ka. Amen po ba? Amen. So, unteachable heart. Kung po sasama loob natin, ito mga malapit, unteachable heart, umiiwas sa preaching. Amen po ba? Pagka yung preaching blessing, God will bless you. God will prosper you. Woo! Amen. Alis tumano na tayo sa upuan natin. God will increase your territory. Mahal ka ng Diyos. Ganun eh. Amen. Praise God. Pero pag sinabi, umayos tayo, ang yayabang natin. Amen po ba? Shout hallelujah. Wala pong sumasagot. Amen. Iwas tayo sa preaching. Diba? Sinabi, hindi ka marunong magpasako. Hindi ka marunong magpasako. Sister, nabisang araw. Inuutosan ni Pastor, gusto mo na. Ano tayo? Amen po ba? Sabi ng Bible, bago ka mamuna ng muta ng iba, punayin mo muna yung muta mo. Sabi ng isang preacher, kasi baka yung muta ng iba kasing laki lang ng holid. Yung sa'yo, gahopya na. Amen po ba? Hindi mo nakita. Church. Gusto ka i-bless ng Diyos eh. Gusto kang level up ng Diyos. Gusto kang pagpalain ng Diyos. Kaya lang kung sabihin mo, baka pag na-level up ka ng Diyos, sabihin mo, kasi ako. Alam mo yon, ang taas-taas mo, tapos kasi ako, babagsak ka, ewan ko lang kung di ka mapilayan. Amen po ba? O kaya hindi ka na makabangon. Kaya hanggang nandiyan pa lang tayo, nagsisimula pa lang tayo, binabali na ng Diyos yung sungay natin, yung buntot natin. Ba? Inaalis na ng Diyos. Para habang pinaproseso ka ng Diyos, habang pinaprocess ka ng Diyos, iba yung foundation mo, hindi ka babagsak sa preaching. Amen po ba? Unteachable heart. Hiling dapat tayo magpatulong sa Diyos. Amen po ba? Pride indicator number 4. Ito matindi kapatid. Wasted gift because of pride. Wasted gift because of pride. Alam niyo po yung maraming gift, kita mo potential, ang galing. Ang galing tumugtog ng gitara. Talagang umiyak yung gitara eh. Ang galing mag-drums. Kahit 32 beats. Pinapalo yung drums. Ganda ng boses. Pag kumanta, malajaya. Diba? Ano bang mga kata ni Jaya? Let it go. Ano pala? Diba? Yung pag sumayaw, malang Mark Rehas. Aheras pala. Mark Heras. Diba? Pero titignan mo, sa loob ng church, ano ministry? Nagpupuntas ng bangko. Pag-aupo. Bakit? Because of pride. Wasted gift. Tandaan po natin ang Diyos kapag gumamit. Ikaw po, general ka. Sabihin ng tao, ako po, gusto kong pumunta sa gera. Kaya lang, hindi siya marunong humawak ng kahit anong bagay. Wala siyang alam gawin. Papadala mo ba? Siyempre hindi. Kasi mamamatay lang siya. The same thing sa atin. It's not the ability to use gun. It's not the ability to fight. But it's the heart. Yung puso po yun. Yung tinutukoy doon. Na equipment, yung ability. Yung puso yun eh.
Because hindi mo kailangan ng abilidad. Amen po ba? Amen. If God will use you, He will equip you. Kung i-use ka ng Diyos, i-equip ka ng Diyos. Kahit hindi ka marunong kumanta. Amen po ba? Magugulat ka one day. Ganda-ganda na ng boses mo kasi pinilas ka ng Diyos. Hindi ka marunong sumayaw, magugulat ka one day. Diba? Marami po tayong kilalang ganyan. Amen po ba? Amen. Sinasayang natin yung gift natin na ibinigay ng Diyos. Kasi ang yabang-yabang natin. Sabihin natin, ito, gift ko to, akin to. O sa'yo nga. O, hindi ko naman inaangkin eh, sa'yo na. Amen po ba? Sige mo nga, asan ka ngayon? Asan tayo ngayon? Amen po ba? Right, there's something wrong in our hearts. Amen po ba? Galing minsan, galing natin mag-preach. Amen po ba? Galing natin tumugtog, pero nagyayabang lang tayo. Kaya wala tayong bunga. Amen po ba? Amen. Lahat ng preacher dito sa loob ng church. Isipin mo, may nadalaga ako sa loob ng church na napag-evangelize ko, na Bible study ko, na akay ko. Kasi kung wala, magtanong ka na. May bunga ba ako bilang isang anak ng Diyos? Ilang taon na ba akong Kristiyano dito? Baka nagiging mayabang ako. Amen po ba? Ang masama po dito, ang gaganda ng preaching na naririnig natin about humility, about love, about submission. Ang dami nating pinapanood. Internet, cellphone. Amen po ba? Kahit sa TV, nanonood ka. Wala ka nang ginagawa sa bahay mo, nanonood ka na lang. Baka ganun na lang. Diba? Tapos, ang gaganda ng preaching. Amen po ba? Para lang may ma-preach tayo. Kasi gusto mo lang may ma-preach ka. Hindi mo na ina-apply sa sarili mo. Para pag nagturo ako, may tuturo ako. Wow, kapatid. Sinasayang mo yung gift ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Ampaw. Ampaw tayo. Yun po yung tawag sa atin. Ampaw tayo, Kristiyano. Amen po ba? Ampaw tayo. Ampaw tayo, preacher. Ampaw tayo, musician. Wala pong kwenta. Yun yung ibig sabihin ng ampaw. Walang naman. Amen po ba? Now, church, leave it, take it or leave it. Kung ayaw mo tumanggap, amen po ba? At sa correction ng Diyos, hindi ka kailangan ng Diyos. Mahal ka lang ng Diyos kung bakit ka kinakorek. Mahal ako ng Diyos kung bakit na ako kinakorek. Whoever you are and whatever you are. Amen po ba? This is the message of God in your life. Amen po ba? Pinabagin ka ng Diyos. Kasi gagamitin ka ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, kung ayaw natin magpaturo, mananatili ka sa kalalagayan mo. Tayo lang mga mawawa. Amen po ba? Salamat po sa isa. Amen po ba? Amen. So, wasted gift. Pag sinabing gift kasi, yun na nga eh, mahal ka na ng Diyos eh. Binigyan ka na nga ng gift ng Diyos eh. Gift of... Amen po ba? So, huwag nating sayangin yan dahil sa kayabangan natin. Amen po ba? Binigyan ka ng Diyos ng gift sa mag-handle ng pera, dahil ang yabang-yabang mo, di ba? Gagastusin mo ng gagastusin. Gift yan. Binigyan ka ng gift ng Diyos sa kasipagan sa pagtatrabaho, dahil ang yabang-yabang mo, di ba? Walang mangyayari sa ginagawa mo. Amen po ba? So, we must apply. Amen po ba? Kailangan magamit natin yung gift ng Diyos. Amen po ba? Amen. Marami sa atin dito po inside the church, wasted gift po. Gustong-gustong magpastor o magpastora. Gustong-gustong magpagamit, pero ayaw magpakumbaga. Ayaw magpa-disciple. Gustong-gusto mo rin i-bless ka ng Diyos, pero ayaw mo magpagamit, ayaw mo magpakumbaga. Ayaw natin magpa-disiplina. At ang masakit pa doon, may sarili tayong diskarte. May sarili tayong plano. Si pastor nagpaplano, may plano pa rin. Ano po ba? Si pastor may diskarte, si pastora may diskarte pa rin. Amen po ba? Ayaw natin makiisa sa vision ng Diyos. Ayaw natin makiisa sa vision ng Panginoon. Amen po ba? Pero gusto natin magpastor, gusto natin magpastora. Gusto natin i-bless ka ng Diyos. Amen po ba? Pero kung makaiwas tayo, amen po ba? Church, huwag natin sayangin yung potential mo at yung potential ko. We must humble ourselves before the Lord.
Amen po ba? Amen. Kung gusto mong i-bless ka ng Diyos, financially, spiritually, physically, kung gusto mong i-bless ka, ito yung time na magpabasa ka sa Diyos. Amen po ba? Amen. Sabihin nga po natin sa sarili natin, magpabasa ka sa Diyos. Buti-buti po ng Panginoon, no? Amen. Kasi mahal ka ng Diyos, kinokorek niya tayo. Amen. Alam mo, marami dito sa church. Bago pa lang tayo inside the church. Ilang taon pa lang tayo. Kung makakasta na tayo, akala natin kung sino tayo. Utusan natin, Pastor, kuha ng tubig. Buti walang ganon. Ayan po ba? Sis, baka pwedeng pwede bang ikaw na lang ganito? Eh, yung isa, tagal-tagal na nagpagal. Amen po ba? Alam niyo po, hindi masama yan eh. Kasi susunod yung panigurado. Pag inutusan mo, susunod yun. Amen po ba? Kasi humble, humility nga. Kahit hindi karapat-dapat yung tao. Amen siya. Amen po ba? We must put ourselves into lower part. We want God. We want to lift you up. Kasi kapag ikaw nasa taas, isa lang tendency mo. Bumaba ka. Pag ikaw nasa gitna, dalawa pa yan. Pwede kang tumaas. Pwede kang bumaba. Pero pag ikaw nasa baba ka, isa lang ang tendency mo. Itaas ka ng Diyos. Ano po ba? Kahit saan yan. Finances, even in physical, always humble yourself before God. Number 5, pride indicator or characteristic. Great pretender. Great pretender. Sabi ng John chapter 10 verse 10, Satan, come here, siya yung best example of pride. Naparito ang kaaway upang mangwasak, magnakaw, at pumatay. Amen po ba? Great pretender. Sira ang relasyon. When you're always pretending because naglalay ka na. Sabi ng John, 1 Peter chapter 5 verse 8, He is like a roaring lion, seeking someone to devour, deceiving. Yun po yan. Amen po ba? Dinideceive natin yung kausap natin when we pretend. Dinideceive natin yung paligid natin when we pretend. Amen po ba? Nag-aasal pa tayo. Amen po ba? Pero totoo, asong gubat. Akala mo bait-bait sa loob ng church, pero paglabas, wala na. Akala mo kung sino sa loob ng church, bless po, pastor. Bless po, pastora. Hindi makapagpasok pigyan. Kahit sa loob ng bahay, ligpit-ligpit konti, paglabas naman, di ba? Lahat ng kalokohan, ginagawa. Amen po ba? Great pretender. Yun po yun. Alam niyo po, nakakahawa yan. Amen po ba? Yun nga yung sinasabi natin inside the church. Kasi nag-i-influence na eh. Kaya nga influence of pride eh. Nag-i-influence tayo. Gumagawa, ito po matindi, great pretender. Gumagawa, sumusunod, pero lumalaban ng damdamin. Great pretender. Gumagawa naman inside the church, sumusunod naman. Hindi po natin sinasabing huwag ka nang gumawa. Hindi po natin sinasabing huwag ka nang maglinis ng bahay. Hindi po natin sinasabing huwag ka nang gumawa sa loob ng church. Pero yung lumalaban yung damdamin mo, habang ginagawa mo yung mga bagay na yan, habang nakaupo ka dyan, napilitan lang ako umattend dito. Amen po ba? Kasi sabi ni brother, sabi ni sister, kung sino may sabi, natamay lang ako, nahaltak lang ako. Diba? Church, that's the time na nagpe-pretend ka na lang na okay ka. May mali sa puso natin. Amen po ba? Amen. Which is na dapat mong ma-recognize, dapat mong malaman kung ano yung mali. And it may be pride. Amen po ba? Kasi may personal na tayong interest. Amen po ba? Amen. Ayaw natin yung nauutusan, gusto natin tayo nag-uutos. Ayaw natin yung napapagalitan, gusto natin tayo yung nagagalit. Amen po ba? Kaya pag may nag-utos, may nagalit sa atin, lumalaban yung ating damdamin. Amen po ba? Amen. Pride. Kasi gusto natin tayo lang. Amen po ba? Gusto natin tayo lang. Ito pa maganda, matindi. Sa loob ng church, gawa ng gawa. Bakit? Gusto ma-recognize ni pastor, ni pastora. Walang sipag na bata. Ang galing. Amen po ba? Sumusunod kay pastora, pastor,
Sa mga leaders, kay brother, kay sister, pero sa nanay, hindi. Sa loob ng bahay, hindi. Pag inutusan ni Pastora, ay, pwede pa abot ng upuan. Ay, nagmamadali pa, nanginginig-ginig pa yan. Aabot yung upuan, basta rin po. Pero yung nanay, nakabot ka tayo. Ganda ng palabas, oh. Ang bihira. Nakabot ka tayo. Ganda ng palabas, ang bihira. Mapuputo na yung, nakabot ka tayo. Mapuputo na yung litid ng nanay natin. Teka lang, nanay. Teka mo patastas. Commercial. Kumakanta po, best friend forever. Diba? Kumakanta pa na eh. Bira naman. Pero pag si pastor, ay bro, pwede mo pagpilas ng ay, sige pastor, sige. Nadudulas pa yun. Sa sobrang pagmamadali. Pero pag si tatay, because of drinks, tayo naman, nakita ako dito, nag-aayos ako. Ay, wala ka magpakatay. Binigay ng Diyos yan, ha? Gamitin mo tayo, ha? Oo. Amen po ba? Pag si pastor, si pastora, pwede mo, suyo ako na, ano? Ay, suyo, pastor! Wala pang sinasabi yun, ha? Pwede mo makisuyo ako na, okay, pastor, sige po, ano po ba yun, pastor? Wala pang sinasabi yun. Pero pag si nanay, si tatay, ano, bakit? Gusto na-recognize. Gusto na-promote sa church. Kung nakita, wow. Sipag ng bata to, sige, okay na yan. Pastora. Yun po ba? Church. Get up. Hindi po ganun. Hindi tinuturo ng Diyos. Don't be great pretender. Then inside the church, wow. Tapos inside the house, paglabas natin, amen po ba? Wag po. Maawa po kayo sa Diyos. Amen po ba? Parang awa nyo na po. Maawa tayo sa Panginoon. Baka ngayon iba sa atin dito, pag nagsalita si pastor, opo tayo ng opo. Pag yung nanay, halos murahin natin yung nanay natin. Puto ko, chita ka, ba't inuutusan mo ako? Inanak mo ako, ha? Ako dapat inaalagaan mo, ha? Baka may ganun pa sa atin. Sila pa tayo sa magulang natin. Amen po ba? Huwag po. Pero alam niyo po, ito po malupit din eh. Hindi po lang Diyos. Kahit sa loob ng church, magsisipag kayo. Hindi po masama yun, ha? Hindi po masama yun. What we're talking about is yung ginagawa mo lang yan kasi gusto mo na makita. Amen po ba? At dapat mong ayusin at dapat kong ayusin inside the house yung mga bagay. Amen po ba? Na hindi ayos or sa ibang bagay. Amen po ba? Amen. Pero alam niyo po, hindi bulag ang Diyos. Nakikita ng Diyos eh. Kaya nga pansin mo, yung talagang nalilift up, yung mga totoo eh. Yung talagang itinatayo ng Diyos, yung mga totoo. Paunti-unti. Amen po ba ang process? Hindi bulag ang Diyos, hindi bulag ang ating mga leaders because they have the spiritual eyes. Akala mo lang nakakalusot ka. Akala mo lang nakakalusot ka. Akala ko lang nakakalusot ako. Pero totoo na. Tanungin natin ang puso natin. Ano ba? Tanungin natin yung sarili natin. Great pretender inside the church. Crocodile tears. Crocodile cry. Alam niyo po yung crocodile cry. Yung example si Pastor Mike. Nakakatawa. Yun yung, sige po, tayo po natin tumayo. Nagsisigaw na, nagwawala na. Kanta po tayo, Jesus, ikaw. Umiiyak. Ano na, nagsisigaw na. Pero pag tinignan mo siya, wala namang luhato ah. Yun po ba? Bakit? Ano yung nasa isip ng crocodile tears or cry? Wow, puspos siya! Umiyak siya, puspos siya. Kahit magpagulong, alam niyo po church, kahit magpagulong-gulong tayo dito sa church, kapag yung buhay mo, paglabas mo, ganun ka pa rin, naninigarilyo ka pa rin, umiinom ka pa rin, di ba? Ano pa po ba yung mga kasalanan? Di ba? Kung ano yung kasalanan, di ba? Ganun pa rin tayo. Di ba? Hindi po yung totoo na puspos ka. Kapos. Yan po ba? Sa loob ng church, puspos, paglabas, kapos. Ang totoong kapuspusan paglabas. Kahit paglabas ka, naiyak ka, Lord, ang buti mo. Hindi na ako maninigarilyo. Paglabas mo, di ba? Sigarilyo. In Jesus' name, lumayo ka, hindi na ako maninigarilyo. Langit ako. Ano po ba? Hindi ako impyerno. Yung sigarilyo, pang-impyerno na.
Yung alak pang impyerno yan. Yung pagmumura pang impyerno yan. Kaya kung gusto natin ma-impyerno, gawin natin. Practice natin. Totoo po yun. Sabi sa book ni Mary Kate Baxter na Hell is Real. Ang sabi doon, ang nakikita niya doon, yung kung ano yung ginagawa ng isang tao sa lupa, yun pa rin yung ginagawa niya pagdating sa impyerno. Sample, naninigarilyo siya. O umiinom siya. Umiinom pa rin siya sa impyerno, kaya lang yung iniinom niya acid. Acido. Parang ganun. Kahihirapan talaga. Basta nananakot ka naman eh. Hindi po. Wala pong takutan dito. We're just telling the truth. Nasabi ko, hindi ka doon sa impyerno. Sa impyerno, ililibing ka lang. Tapos okay lang sa'yo gumano. Tapos pag na-impyerno ka, nasunog ka. Oh, shit. Si pastor kasi, sabi may nilibing lang daw ako. Yung pala may apoy sa impyerno. Hindi, libingan lang yun. Walang ganun. Amen po ba? We must know the truth. For the truth shall set us free. Amen po ba? Kung gusto natin makalaya. So, crocodile cry. Kapag kunwari, sabihin mo sa sarili mo, umayos ka. Ayos ka. Amen po ba? Sabihin mo, umayos ka! Ayos ka. Huwag ka nang maging mapagkunwari. Huwag ka nang maging mapagkunwari. Alisin mo na yung maskara mo. Alisin mo na yung maskara mo. Amen po ba? Amen. Iiyak-iyak tayo dito sa loob ng church. Pero ganun pa rin tayo. Amen po ba? Para lang masabi. Hindi ko po sinasabing masama umiyak. Pero yung iyak na sana na nagmumula sa Diyos. Kasi totoo yan. Ang hirap ko naman i-touch yan. Kasi that is a demonstration of the Holy Spirit. Sa Acts chapter 2. Amen po ba? Even in 1 Corinthians chapter 14, 11 and 12. Demonstration yan. Pero yung totoong iyak naman. Alam ng Diyos yan. Kung totoo yan. O kinukurot mo lang yung sarili mo. Para maiyak ka. Ha? Kinukurot pa na natin. So, ganun-ganun po tayo, no? Alam niyo po yung Spirit of God, gentle and mild siya. Meron po ako nakatinan na gathering. Grabe po. Kasi ang payat na babae niya, nung nagpuspo siya, umiyak siya. Natumba siya, 2 upuan, wasak. Pero pagtayo niya, ang saya-saya niya, wow, that is good. Kita mo talaga. Tapos yung buhay niya, dati, ang sama-sama ng ugali. Pero ngayon, marunong ng mga po. Tapos meron din akong isang nakatinan na gathering. Iyak din siya ng iyak. Tapos mamaya ako, after gathering, nakikita namin, nagkakagawa na yung tao. Bakit ano nangyari? Hindi ka. Hindi ka kakaiyak. This is pambihira. Laluan. Totoo po yun. Hinimatay. Hinaluan. It's not the presence of God. Alam niyo po yung purpose ng pagka-filled ng Holy Ghost. It's Romans chapter 8 kasi. Romans chapter 8 verse 28. The Spirit is helping us in our weaknesses. Amen po ba? Nag-i-intercede siya para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Yun po yung purpose. Why we feel. We must fill with the Holy Ghost. Kasi through the presence of God, doon tayo makakahulog ng lakas. Amen po ba? Amen. Nung oras na po ba? So, number 6. 6 pa lang, pabihira. Ang total surrender. Exodus. Magbasa na po kayo sa Exodus. Hanapin niyo doon. Yung mga buhay ng Israelite. Ang isang taong mayabang, hindi pa yan nakakapagsuko ng lahat. Anong ibig sabihin ng pastor? Tumanggap na, pero bumabalik. Amen po ba? Tumanggap na, pero bumabalik sa dati. Tumatanggap, pero bumabalik sa dati. Not, ang totally surrender. Wala pong ang totally surrender ha. Not totally surrender. Not totally surrender. Hindi pa po buong nagsusuko sa Panginoon. Akala niya okay na. Yun po yun. Well, napag-pray ko na, Lord. Mayabang ako. Salamat, Panginoon. Inaamit ko yung Lord. Salamat sa pagkakako. Thank you. Amen. Ang ilang nakalipas sa mga yes. Ganun. Wala na. Amen po ba? Amen. Pupunta naman sa brother, alam mo ba, may nakasharing ako. Iyak siya! Diba? Bira.
sila, oh. Grabe, alam mo ba ministry ko sa church? Diba? Ako nag-aakay ng mga kaluluwa dun. Wow. Yung pula. Dami kong Bible study, 40. Diba? Ganun na naman. Ulit-ulit. Kasi ang pray, Lord, basagin mo yung puso ko, Panginoon. Diba? Basagin mo po, gawin mo po akong mababa. Amen. Glory to God, glory to God, praise God, praise God. Uy, brother, kamusta na okay lang po? Pastor, alam niyo po ba, Pastora, alam niyo po ba na grabe po yung nangyari sa buhay ko? Bakit? Nasa jeep po ako, may nakasharing po ako, iyak siya. Ganun na. Amen po ba? Alam mo yung Diyos yan, kapatid. Yung asawa ko. Ganun tayo. Yung kapatid ko. Sharing ko. Ganun. May naalala po ako. Pasensya na po. Ang hirap po naman. Nasabi ko naman sa tao. Totally surrender. Yung mga pwede sa dati. Yung mga pwede sa dati. Diba? So, yun. Kasi meron po akong namit na isang tao. Sige na nga. Pastor! Oh, praise God. May book na ako. May libro ako. Binabasa ko siya, Pastor, ganda. Hindi ko na po nasabihin kung ano yung book. At pwede hindi nyo kilala yung tao, at pwede kilala nyo yung tao. Pastor, nabasa ko siya. Tapos ko na, Pastor, within. Di ba lang kung ilang days, nakalimutan ko na yun. Tawa ko ng tawa. Bakit? Tapos ko na, ganda ng libro eh. Tapos, may isang lingkod ng Diyos, tinanong sila. Sharing lang. Dumating yung time na ako, wala naman talaga sa isip ko, pero nangyari. Tinanong sila, season ng ganto, paano yan? Eh, yung lingkod ng Diyos na yun, binabasa rin yung Biblia, kaya alam na. Walang naisagot. Patay. Ganyan po ba? Intindihan po ba natin? So, church, we must fully surrender everything to God. Ganyan po ba? We must fully surrender everything to God. Sa ating pong buhay, Kristiyano, at yung huli, kung gusto po natin magpagamit sa Lord, we must have a teachable heart and humility. And lastly po, na indicator ng ating pride is Romans chapter 12, verse 3. FS. Feeling special. A man not to think that he is higher than you are. Ano po ba? Huwag mo isipin na special ka kasi sa ito. Kung gusto mo, ay kung gusto ko na i-bless ka ng Diyos, i-lift ka ng Diyos, you must humble yourself. Ano po ba? Amen. Alam niyo po yung tao, feeling niya special siya. Wala siyang ibang nakikita kundi puro negative sa ibang tao. Wala nang sinabing positive yan. Siya na lang yung magaling. Lahat pupunahin niya. Ganun po ba? Nakikipagkompetensya sa leader, kay brother, kay sister. Yan po yung feeling niya special siya. Lahat. Akala niya kakompetensya niya lahat, ka-racing niya lahat. Gusto niya. Ganun po ba? Siya lang. Feeling natin, tayo yung nakakahigit sa iba. Kasi akala natin, alam na natin lahat. Magaling pa tayo sa lahat. Ano po ba? Ayaw natin magpaturo. Ito po matindi. Pinapakinggan lang natin yung gusto natin pakinggan. At ang masama po dito, minsan umaamin po tayo sa bibig, pero sa puso hindi. Amen po ba? Hirap tayong tanggapin yung mga bagay-bagay. Church, ito po yung time na mag-increase tayo sa Diyos. Maturity. Ang laking part po ng pride para hindi mag-mature ng isang tao.
Kasi, sa verse sa Bible, ang sabi ng Lord, 1 Peter 5, ang sabi doon, for God resisted the proud. Ayaw ng Diyos. Inaayawan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil po yung notebook nyo tsaka yung ballpen nyo, bibigay ko po sa inyo yung fruit of pride. Ito po yung bunga ng kayabangan na tayo po ay nagyayabang. Number 1 po, dinadaya ang puso. Jeremiah 49 verse 16. Pakibasa na lang po sa bahay. Kapag tayo po, isa po sa mga bunga ng kayabangan, yung puso natin dinadaya. Amen po ba? Hindi mo alam. Isip ka na pala. Kasi ang tingin mo sa sarili mo, magaling ka eh, mataas ka eh. Amen po ba? Special ka. Amen po ba? Amen. Yun po yun. Nadadaya na, akala mo okay ka pa, pero ang totoo hindi na. Ang sino mo nag-aakalang siya'y nakatayo ay magbantay. Baka bukas siya na bagsak. Amen po ba? Number 2 po, pinapatigas ang puso. Daniel chapter 5 verse 20. Kapag tayo, ang bunga po ng pride, tumitigas yung puso mo. Wala ka naman pakikinggan. Ganun po yun. Kasi yung pakikinggan na natin yung sarili natin. Hindi ka na marunong makinig kahit kanino o pakikinggan mo lang kung sino yung gusto mong pakinggan. Kung ano yung gusto mong pakinggan. Kung ano yung gusto natin pakinggan. Amen po ba? Kasi matagas na yung puso natin. Number 3 po, nagbubunga ng kabuluhan. Kawikaan chapter 13 verse 10. Psalms 13 verse 10. Ang isang taong mayabang, yung taong yan nagbubunga ng kabuluhan. O magbubunga ng kabuluhan. Amen po ba? Magiging magulo dahil sa kanya. Kasi mayabang. Nagbubunga ng kahihiyan. Shame. Amen po ba? Kawikaan chapter 11 verse 2. Psalms chapter 11 verse 2. Ito po, matindi. Umahantong sa pagkawasa. Division. Amen po ba? Kasi yun na nga yung sinasabi natin kanina eh. Sisiraan natin kung sino-sino. Tapos, maghiwalay na. Amen po ba? Division. Ito po, number 6, kinasusuklaman ng Diyos. Kawikaan chapter 3 verse 34. Santiago chapter 4 verse 6. Kinasusuklaman ng Diyos. Number 7 po. Ito po pinakamasakit sa lahat. Hinahatulan ng Diyos. Leviticus chapter 26 verse 18 to 20. Sophonias chapter 2 verse 10 to 11. Leviticus chapter 26 verse 18 to 20. Sophonias chapter 2 verse 10 to 11. Malakay chapter 4 verse 1. Basahin niyo na lang po sa bahay. Aralin po natin mabuti ang lahat-lahat. Kung gusto niyo po i-increase ng Diyos ng church, kung gusto niyo po i-increase ng Diyos yung buhay niyo, kung gusto niyo po i-increase ng Diyos yung ministry niyo, kung gusto niyo po i-increase ng Diyos yung business niyo, business natin, magpakumbaba lang po tayo sa Diyos. God wants us to be used in His vineyards. God wants you to be blessed, elevate, and prosper. Amen po ba? Amen. Kaya lang mayroong challenge ang Diyos sa atin sa umaga ito. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ano pong sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14? If my people which are called by my name, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Lahat po yan importante. Amen po ba? If my people, you need to become a people of God, which are called by my name. Tumawag ka sa Diyos, you need to call His name, shall humble themselves. Kung gusto mo, kailangan po natin ibaba yung ating sarili and pray. Kailangan din natin manalangin and seek my face. You not just only praying, but seeking His face. Amen po ba? And turn from the wicked ways. Then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Amen po ba? Amen. Yan lang po yung paraan, kapatid. Yun lang po. Kung gusto natin ma-overcome yung mga bagay na yan, kailangan po natin magpakumbula sa ating Diyos na po. Amen po ba? Amen. Meron pang tanong ng Diyos sa atin. Sa gabi ito. So, manong ito. Pwede po bang pumikit lahat habang nakaupo? Pumikit po lahat habang nakaupo. Nakadilat po ako kaya nakikita ko kayo. Pumikit po ako. Pwede po ba tumaas ang kamay
Yung nagsasabing mayabang siya. Nakita ng Diyos sa Panginoon kapatid. Narinig na natin ito na. Kaya tawagan ko po si Pastor. Praise God. Sa umaga po ito ay nanginaunan sa ating Panginoon. At sabi nga po, isa pang paalaala ng Diyos sa ating nasabi siya, sino man nagpapakataas ay siya ibabagsak ng Diyos. At ang sino man nagpapakababa ay siya ibabagsak ng Panginoon. So kapag